Hey guys, magandang araw, lalo-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa ating munting channel. So sa video ito mga 5-9, ang pag-uusapan naman po natin is regarding po ito sa memorandum na inilabas po ng SOSYA patungkol nga po sa nangyari na shooting incident sa bus terminal noong nakaraang November 2, 2025, no? So involving po ang ating kapwa security guard at isang motorcycle rider. Okay? So yun mga 5-9, siyempre kung bago ka naman po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert Chidi Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding po sa paggawa ng report, or of course po regarding po sa mga usapin patungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So ngayon mga 5-9 ay gusto ko lang po ibahagi sa inyo at explain ko po sa inyo na naayon po sa aking pagkaintindi ang memorandum na nilabas ng SOSYA regarding nga po dito sa shooting incident na nangyari noong November 2, 2025 sa bus terminal dito po sa Cubao, Quezon City. Okay? So ito po yung memorandum na nilabas po ng SOSYA, no? So ang sabi po dito mga 5-9, Private Security Service Provider, Private Security Professional and Chief Association, no? So para sa atin ito mga 5-9 at saka sa mga security agency, kumbaga, no? So memorandum number 051-2025. Okay? Kalagay po dito, conduct of maximum tolerance and use of force continuum for posted private security professionals. Okay? So, number 1 reference, Rules 52 and 55 of the Implementing Rules and Regulations or IIR of Republic Act number 11917. No? Then B, shooting incident involving a security guard and motorcycle taxi rider. Okay? Nakalagay ito mga 5-9. This pertains to the shooting incident transpired on November 2, 2025 involving a security guard posted in the bus station in Cubao, Quezon City and motorcycle taxi rider. The latter parked in the said station and was approached by the guard as his parking is obstructing the flow of pedestrians. Thereat, a heated arguments issued until it turned into fisticuffs. During the scuffle, the security guard pulled his service firearm and shot the rider. So, yun, no? So, yan mga 5-9, no? Medyo mahaba itong mga 5-9 kaya hindi ko na tatapusin. So, explain ko na lamang sa inyo ang nakalagay dito ayon po sa aking pagkaintindi sa memorandum na to, no? So una pa lang mga 5-9 nakalagay dito, no? Conduct of maximum tolerance and use of force continuum for posted private security professionals. So dito mga 5-9, no, ang ibig sabihin po nito mga 5-9 is yun nga, ini-impose pa rin na is yung maximum tolerance natin, no, bilang isang security professional. So pag sinabi po nating force continuum mga 5-9, ito po yung pagbibigay natin ng pwersa. Depende po doon, no, sa kumbaga sa kalaban or sa ginawang pwersa nung kalaban mo. Yun pang ibig sabihin, no? So yun nga mga 5-9 sa nangyari doon sa rider at saka sa security guard, no, sa 5-9 natin ay nagkaroon sila ng commotion. And then siguro nagpalitan sila ng mga masasamang ng salita, no? Then makikita po natin is nauna pong sumuntok yung rider, no? So bilang isang security personnel mga 5-9, siyempre ina-impose pa rin po ng SOSYA yung kumbaga yung diplomasya, then yung tinatawag po natin na maximum tolerance o yung pasensya natin, no? So kumbaga doon sa kanilang pagsusuntukan mga 5-9 ay i-impose po doon ng SOSYA is dapat yung meron tayong pwersa na gagamitin doon sa suntukan nilang dalawa. So ibig sabihin yun ang tinatawag na force continuum. So kung ano yung pwersa na ibinigay sa iyo nung kalaban mo, so dapat meron kang pangkontra na kumbaga sakto or tamang-tama din doon sa ginawa niya, no? So ibig sabihin, pag suntukan lang mga 5-9, pwede mo siyang gamitan ng batuta, no? Meron tayong batuta na pwede siyang
mapilayan lang natin or ganon. So, ibig sabihin, hindi agad-agad natin pwedeng gamitan ng baril. Yun ang tinatawag na force continuum. Kumbaga, yung kukontrahin natin yung pwersa na ginagamit ng kalaban. So, halimbawa, kapag baril na mga 5-9 yung ang gamit niya, so, siyempre, gagamit na rin tayo ng baril. No? So, yun po ang point o yun po ang ibig sabihin ng force continuum. So, yan, halimbawa, kutsilyo, no? Tapos, kaya mong gumamit ng nightstick o yung batuta natin, panlaban sa kutsilyo. So, okay po yun. So, yun po ang tinatawag na, pasok pa rin po tayo doon sa tinatawag na maximum tolerance, then tinatawag na force continuum. Kumbaga, hindi po agad natin gagamitan ng baril kung ganun lang yung pangyayari. So, yun po ang ibig sabihin ng memorandum na to. So, siyempre, bilang isang personnel, bilang isang tao, so, normal po na reaksyon yun na, siyempre, mapahiya ka or masaktan ka, then alam mo naman sa sarili mo na mayroong kang sukbit na baril. So talagang ang iisipin mo talaga is babarilin mo siya, no? So yun po ang dapat iwasan natin. Hangga't maaari na maiwasan po natin yung mga ganung bagay. So kung may batuta tayo, atakihin lang natin ng batuta, no? Pero yun nga, sinasabi ko, bilang isang tao, so yun talaga ang magiging reaction niya, physical reaction niya doon sa pangyayari, no? So kaya yun ay kaya nabaril ng ating kapwa security guard yung rider. So yun nga, dahil nga sinasabi, dahil nga siyempre kung obserbahan natin, mali pa rin, no? Mali pa rin yung ginagamit niyang persa para lang dun sa nangyari. So siyempre meron pa rin siyang kakaharapin na kaso, no? Although, no, andun na nga yung pangyayari, so, or hindi natin maiwasan yan, pero siyempre yun nga, mas ini-impose talaga ng SOSYA na ma-enhance natin yung ating tinatawag na maximum tolerance, no? So, yun nga, siyempre, isipin natin, nasa danger na yung buhay mo or delikado na yung buhay mo. So, siyempre, uunahan mo na siya. So, ganun yung ano natin, kumbaga, principle sa buhay natin. So, ano na tayo, pero siyempre, yun yung ano natin, hanggat kaya nating i-manipulate, kaya nating kumbaga labanan ng kung ano yung persa na ginawa niya, so mas mainam po yun. At least ang lalabas po nun is self-defense lamang, no? So pag once kasi na suntukan lang yung nangyari, then binaril mo, so talagang meron kang kaso doon, no? So medyo mabigat-bigat po yun, no? So siyempre bilang isang security personnel, no? So ganun talaga, no? Dahil siyempre nasa batas naman po yan or nasa memo po yan ng SOSYA or talagang yan po ang ini-impose ng SOSYA. So kailangan po ay pag-aralan po natin at siyempre yun nga, no? I-enhance natin yung ating maximum tolerance. So although hindi natin masisi yung 5-9 natin dyan, hindi natin po sisihin kasi nga kumbaga pinotektahan nila yung sarili niya, kumbaga, no? Kasi yun nga, nagkaroon ng problema. So yun mga 5-9, no? Sana kahit papano ay nabigyan ko kayo ng kunting paliwanag at sana po ay nakuha po ninyo yung memorandum na ibig pahiwatig ng SOSYA, no? So basahin po ninyo yung memorandum at intindihin po ninyo, nakalagay po dyan kung ano yung mga nararapat na pwersa na gagamitin natin laban dun sa kumbaga ginamit na pwersa ng kalaban para sa atin, no? So yun mga 5-9, maraming salamat sa panonood at sana po hindi po kayo magsawa sa pagsuporta po sa aking channel at of course siyempre panonood po ng aking mga video. So yun lang mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.